Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 651, ang espesyal na lugar. Bukod sa pinuno ng Shengang North at sa 15 henyo, sinundan din sila ng ilang kilalang cultivator mula sa Shengang. Lahat sila ay patungo sa espesyal na lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, gamulong ang mga ulap at lumitaw ang isang napakalaking lugar. Walang palasyo, tanging liwanag ng buwan ang sumisikat sa mga ulap. Malinaw na ibang mundo iyon. May buwan at araw. Kahit sa gabi ay hindi ito magdidilim. Ang araw at ang buwan ay tila hinding-hindi mawawala. Tumingin si Lin Feng sa liwanag ng buwan at nagulat. Marami na siyang nakitang hindi kapani-paniwalang mga bagay ngunit hindi niya akalain na may ganoong bagay. Iyon ay isa pang lugar ng Shengang, ang espesyal na lugar. Noon, nagpunta ako sa disyerto ng apoy nang tumawid ako sa ilusyonaryong pinto sa Love Sickness Forest. Ang Shengang kaya ay isang lugar na tulad ng Tian Yahay. Biglang naisip ni Lin Feng ang mahiwagang lugar kung saan siya napunta noon. Tinulungan siya ni Li Xia na gumawa ng kanyang banner doon, ngunit mayroon siyang masamang intensyon. Napakahirap tumakas. At pagkatapos ay pinilit niya ang kanyang mga magulang na harangan ang pasukan sa mundong iyon at hindi na muling bumalik. Ito ay masyadong mapanganib. Nang isipin niyo ni Lin Feng, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Aakyat na tayo. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Sumunod ang mga tao, umakyat sa langit. Ang mga ulap ay gamulong ng higit at mas marahas. Ang mga tao ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay naglalakbay pabalik-balik. Sila ay napapaligiran ng mga ulap. Nang malapit na sila sa araw, 16 na naglalakihan at sinaunang mga tarangkahan ang lumitaw, natatawid nila ang mga tarangkahang iyon. Ang lahat ng mga gate na iyon ay humahantong sa isang espesyal na lugar, kailangan mong gamitin ang iyong mga susi upang buksan ang mga ito. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring 16 na kalahok lamang sa dulo sa Great Competition ng Zuyu, dahil 16 na gate lamang ang mayroon. Ano kaya ang nasa likod ng mga tarangkahan? Walang nakakaalam, baka hindi rin alam ng leader ng Shengang North. Magkatabi ang mga gate na iyon. Mula sa itaas, ito ay may hugis ng kalahating bilog. Ang ilang mga gate ay napakataas, ang ilan ay mas mababa. Ang mga may huling dalawang susi ay maaaring pumasok sa ika-14 at ika-15 pintuan. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Mabilis, naglakad si Yun Fei Yang at ang ika-14 na tao sa gate, kinuha ang kanilang mga susi at binuksan ang mga gate. Nag-vibrate ang atmosphere at bumukas ang mga gate. Isang napakalaking puyo ng tubig ang lumitaw at ang dalawang silhouette ay nawala. Ika-13. Sabi ni leader. Yung babaeng may ice soul skill, pumasok din siya sa special area. Nagpatuloy ang pinuno sa pagtawag sa mga tao hanggang sa ika-10, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya nakaimik. Nagmamasid din siya sa mga tao habang tumatawag sa kanila, at sinubukan niyang hulaan kung sino ang huling ngunit. Nandoon pa rin si Lin Feng. Si Lin Feng ay nakalusot sa ika-5 Zuan Chi layer at nasa top 10. Sa kanyang antas ng paglilinang, maaaring magkamali ang pinuno. Kahit na si Lin Feng ay gumagamit ng isang lihim na kasanayan upang itago ang kanyang antas ng pagtatanim, malalaman pa rin ng pinuno ng Shengang North ang antas ng pagtatanim ni Lin Feng. Tumingin siya kay Lin Feng sa kakaibang paraan at sinabi, mula ika-6 hanggang ika-10, maaari kang pumunta. Agad namang lumipat ang mga iyon sa mga espesyal na lugar, nagtataka pa rin ang pinuno. Si Lin Feng ay nakatayo pa rin doon. Mahinahon at hindi gumagalaw. Nasa top 5 si Lin Feng. Naroon si Nadiling at Duan Wu daw gaya ng inaasahan niya, ngunit nandoon pa rin si Lin Feng. Nagulat din ang pinuno tungkol kay Tang Yuyu. Inaasahan niya na siya ay nasa dulo ng nangungunang 10. Pang-4 at pang-5 ba sila? Akala ng pinuno ng Shengang North. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ika-4 at ika-5, pumunta ka, alis na ako. Sabi ni Jun Moshi kay Tang Yuyu at Lin Feng. Agad siyang lumipat sa espesyal na lugar. Pumunta rin si Duan Wu daw sa pang-4 na espesyal na lugar. Naroon pa rin sina Tang Yuyu at Lin Feng. Ha? Nagulat si leader. Maging ang mga kilalang binata ng Shengang ay namangha. Ano ang nangyayari? Lin Feng at Tang nasa top 3 ka. Tang Yu. Nakatitig si Hao Pang kay Tang Yuyu sa masamang paraan. Kumikislap ang kanyang mga mata. Pangatlo, pumunta ka na. Sabi ni leader. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw sina Tang Yuyu at Lin Feng. Sa halip, pumasok si Diling sa ika-3 espesyal na lugar. Pangalawa, go. Sabi ni leader, tumibok ang puso niya. Lin Feng at Tang Yu ikaw ang una at pangalawa. Alis na ako. Sabi ni Tang Yuyu kay Lin Feng. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang jade key para buksan ang gate at nawala. Si Lin Feng ang huling natira. Lin Feng. Ang pinuno ng Shengang North at ang iba pa ay lubos na namangha. Ang una ay si Lin Feng. Pero hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer pa lang siya, paano siya mauna? Kawili-wili. Sa isip ni Qin Chan, sa sandaling iyon ay nakangiti siya. Ang cultivator na iyon ng ika-5 layer ng Zuan Chi ay kawili-wili. Mayroon ka bang unang jade key? Ace-ked ang leader ng Shengang North, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang braso at binuksan ang kanyang kamay kung saan lumitaw ang unang susi ng jade. Labis akong nagulat. Sabi ni leader na humihingal. Lin Feng, marami kang mapapakinabangan sa unang espesyal na lugar. Mayroon kang 7 araw doon.
Tanging ang unang susi lamang ang makapagbibigay daan sa iyong manatili doon sa loob ng 7 araw. Pahalagahan ng pagkakataong iyon at ang mga kayamanan na makukuha mo. Ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo ngayon sa iyong antas ng paglilinang, ngunit ito ay makakatulong din sa iyo sa hinaharap. Maraming pinto ang magbubukas para sa iyo sa hinaharap. Salamat. Sabi ni Lin Feng, tumango. Sinabi sa kanya ni Zhu Wuchang na ang unang espesyal na lugar ay magiging sobrang espesyal. Parang magiging kakaiba ang lugar na iyon. Maaari kang pumunta. Sabi ni leader. Tumango si Lin Feng at pumunta sa unang gate at binuksan ito. May lumitaw na vortex at nawala si Lin Feng sa larangan ng paningin ng lahat. Tiningnan ng pinuno si Lin Feng na nawawala at pagkatapos ay sinabi. Hao Pang, dalhin mo sa akin si Zhu Wuchang. Roger, pinuno. Sabi ni Hao Pang habang tumatango. Ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay nawala. Sa isang iglap, bumalik siya kasama si Zhu Wuchang. Leader. Sabi ni Zhu Wuchang habang nakayuko. Wuchang, labis akong nagulat sa kasalukuyang ranggo. Sabihin mo sa akin, kumusta ang 15 tao? Oh, sabi ni Zhu Wuchang habang tumatango at nagpatuloy. Si Diling at Duan Wu daw ay napakalakas, sila ay brutal at marahas. Hindi pa rin nila ginagamit ang kanilang buong lakas dahil lahat ng mga kalaban nila sa ngayon ay napakahina. Pangatlo at pang-apat sila. Ang panglima, maaaring gamitin ni Jun Moushi ang mahahalagang chi ng katwiran. Siya ay napaka-enigmatic at hindi maarap. At saka, hindi ko alam kung ano ang kanyang ito. At ang ika-6 ay si Zhu Xia at ang ika-10 ay ang patay na puno, pareho silang malakas. Siguro, sa mga benepisyo ng espesyal na lugar ang pagkakaiba ay gagawin para sa katapusan ng kompetisyon. Ang pinakamahalagang tao sa mas mataas na bilang ay talagang ang huli, si Yun Feiyang. Siya ay may napakalalim na kaalaman sa paglilinang. Hindi dapat siya ang huli, pasok siya sa top 10. Napansin ko rin yun, tinatago niya yung totoong lakas niya. Napaka-enigmatic niya. Sabi ni leader nang marinig siya. Paano ang Tang Yuyu at Lin Feng? Sama-samang pumasok sina Tang Yuyu at Lin Feng sa mga templo, ang mga diskarte at espiritu ng agility ni Tang Yuyu ay napaka-partikular. Tiyak na kabilang siya sa nangungunang 10 sa mga tuntunin ng lakas. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos para sa kanya kahit na. Kung ganoon tingnan natin. Tulong kay Zhu Wuchang. Ang mga tao ay maglalaban hanggang sa huli upang mapabilang sa nangungunang 10. Paano si Lin Feng? Lin Feng. Huminto si Zhu Wuchang at sinabing. Mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihan ng pangunawa. Sa lakas ng ika-5 Zuan Chi layer, ginamit niya ang mga alaalang nakuha niya sa templo para patayin ang mga taong nakalusot hanggang sa pinakatuktok ng ika-7 Zuan Chi layer. Napakabata niya rin. Hindi ko rin siya masyadong maintindihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 652, kamanghamanghang espada. Isang cultivator ng ika-5 Zuan Chi layer na kayang pumatay ng mga tao sa ika-7 Zuan Chi layer. Ang pinuno ng Shengang North ay namangha. Zhu Wuchang, ano sa palagay mo ang mangyayari sa unang espesyal na lugar? Tanong ng pinuno. Gaganda ang kanyang cultivation at hindi lang kaunti. Kahit na hindi siya makalusot sa ika-6 na layer ng Zuan Chi, magagawa niyang talunin ang mga cultivator ng ika-8 layer ng Zuan Chi. Sabi ni Zhu Wuchang. Paano kung tulungan ko siyang makapasok sa susunod na cultivation layer? Leader. Si Zhu Wuchang ay namangha. Gusto ng leader na tulungan si Lin Feng, kaya nakuha ni Lin Feng ang unang Jade Key, sana nasa tabi natin siya. Sabi ni leader. Pagkatapos ay tumingin siya kay Qing Chan at sinabing. Ikaw at si Lin Feng ay dapat makipagkaibigan. Hindi alam ni Qing Chan ang sasabihin. Kinausap niya si Lin Feng dahil nag-iisa siya, ayaw niyang makaramdam siya ng kahihiyan o pag-iisa. Hindi niya akalain na mayroon itong napakalaking natural na kakayahan sa sandaling iyon. Hanggang sa angkinan ng pinuno ng Shengang North, sobrang importansya sa kanya. Gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Qing Chan habang nakayuko. Ibinaba ni Qing Chan ang kanyang ulo at ngumiti ng pilit. Ang pinuno ng Shengang North ay tumango at tumingin sa mga natatanging lalaki at babae. Kayong lahat ang pinakanamumukod tanging disipulo ni Shengang. Ang mga taong iyon ay ang pinakanamumukod tanging mga tao ng Zuyu. Lahat sila ay kabilang sa mga angkan at sekta na hindi kasing yaman natin. Umasa sila sa kanilang mga sarili at walang iba upang maabot ang mga antas ng paglilinang. Kung tutulungan sila ni Shengang, sila ay magiging napakalakas. Kung nagawa mong nakawin ang kanilang puso, ito ay magiging kapaki-pakinabang para kay Shengang at para sa iyong sarili. Talaga, leader. Sabi ng lahat habang tumatango. May ilang batang babae na naiinggit na nakatingin kay Qing Chan. Pinili niya ang pinakamahusay, si Lin Feng. Ang itinuturing na mahalaga ng pinuno ng Shengang North. Sige, kakausapin ko ngayon ang kagalang-galang na master. Nagulat ang mga tao, kakausapin ng leader ng Shengang North ang kagalang-galang na master tungkol kay Lin Feng. Hinahatak ni Hao Pang ang mahabang mukha. Hinamak niya ang mga henyo ni Zuyu, ngunit ang pinuno ng Shengang North ay nagbigay ng ganoong kahalagahan sa kanya. Kakausapin pa niya ang kagalang-galang na master tungkol kay Lin Feng. Pumasok si Lin Feng sa espesyal na lugar at natagpuan ng isang makapal, mayamang chi ng earth at langit na nakapalibot sa kanya.
Ito ay 5 beses na mas siksik kaysa sa labas sa mga normal na lugar ng Shengang at 10 beses na mas siksik kaysa sa labas ng mundo. Nangangahulugan ito na ang pagsasanay sa paglilinang ay 10 beses na mas mabilis sa gayong kapaligiran. Ang chi ng lupa at langit ay 10 beses na mas makapal kaysa sa labas, ngunit bukod doon ay tila hindi gaanong naiiba ang mundo. Malawak lang at tigang, wala talaga. Wala ring araw at buwan, ngunit maliwanag. Isang hakbang pasulong si Linfang, ginamit niya ang unang Jade Key para makarating sa lugar na iyon. At wala. Paano iyon magiging kapaki-pakinabang sa kanya? Paano iyon makatutulong para sa aking paglilinang? Naisip ni Linfang. Gayunpaman, ang tigang na lugar na iyon ay mukhang katulad ng kung saan nakuha ni Linfang ang mga alaala ng espada. Pagkatapos ay bumagsak ito mula sa langit at nailarawan ito ni Linfang. Walang iba kundi isang espada. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Linfang lang ang naroon at wala nang iba pa. Mayroon bang espesyal dito? Naisip ni Linfang. Siya ay nasa pinakamagandang espesyal na lugar, hindi maaaring magkaroon lamang ng isang makapal na chi ng lupa at langit. Kung hindi, hindi ito karapat-dapat na tawaging unang lugar. Umupo si Linfang na naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng cultivation. Tila ang malawak at tigang na lugar na iyon ay nagmula sa isang sinaunang alaala. Nagmukha itong ordinaryo at pambihira sa parehong oras. Sa puso ni Linfang, mayroon lamang isang espada. Inaalala ni Linfang ang mga alaala mula sa templo ng espada sa tigang na lugar. Muling lumitaw ang espadang iyon sa kanyang harapan, at napalibutan ito ng hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya ng espada. Isang tunay na tibak na maaaring tumaga sa universo. Walang iba kundi ang espada para kay Linfang sa sandaling iyon, nakatutok siya rito. Naglabas si Linfang ng ilang sword energy na sumipol sa hangin. Ang espadang chi ay gamulong sa kapaligiran, ito ay nakakatakot na matalim. Kung may nakapaligid sana sa kanila ay nasugatan sila ng espadang iyon. Nasa harap ko ang espadang iyon. Kakaiba. Naisip ni Linfang habang bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang kumislap at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Sa harap niya, sa disyerto ay may espada at ito ay nakabitin sa hangin. Tila ito ay umiral mula noong likhain ng mga panahon, tiyak na hindi ito mukhang ngayon lamang lumitaw. Mula sa dambuhalang espada na iyon ay may napakalaking layunin. O mas tiyak, ito ay mukhang isang espesyal na kategorya ng layunin ng espada. Isang sulyap at nagkaroon siya ng impresyon na ang espada ay isang makapangyarihang warlord at kayang sirain ang kontinente ng siyam na ulap. Sa kabila ng lakas at determinasyon ni Linfang, napatras pa rin siya ng ilang hakbang mula sa layunin ng espada na iyon. Ito ay hindi isang ilusyon. Ito ay totoo. Naisip ni Linfang na ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Isang tunay na espada ang lumitaw sa kanyang harapan at naglalaman ito ng tunay na layunin. Ang napakalakas na lakas ay nakakatakot. Hindi ito maintindihan ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin dito gamit ang kanilang mga mata, kailangan nilang gamitin ang kanilang puso upang maunawaan ito. Paano naging ganito? At paanong ang mga alaala ng espada ay lumitaw dito sa katotohanan? Hindi mapakali si Linfang. Ay ito ba, may kailangan lang ba siyang isipin para lumitaw ito? Ang lahat ay tila isang ilusyon maliban sa espada at sa layunin nito, talagang totoo ang mga iyon. At si Linfang ay hindi baliw. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at naramdaman ng totoong espadang iyon. Ang nakakatakot na layunin ng espada ay tumatama sa kanyang balat, kaya hindi siya nagpatuloy sa pagsulong. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mga alaala, at ngayon ang mga alaalang iyon ay naging katotohanan. Ito ay kahanga-hanga. Isang nakakatakot na sword energy ang lumabas sa katawan ni Linfang at sumipol sa kapaligiran. Mayroong lakas ng espada sa lahat ng dako. Sinusubukan ni Linfang na maglakad ng tuloy-tuloy, gusto niyang talagang madama ang totoong espada na iyon at sumanib dito. Sa puso ni Linfang, mayroon lamang 4 na salita. Yakuto. Ang sword chi ay lalong nagiging marahas, at sinasaksak nito ang kapaligiran. Ngunit kumbinsido si Linfang na magagawa niya ito. Naramdaman pa rin niya na napakahirap. Ang lakas ng espada ay napakalakas, higit pa sa inaasahan niya. Hindi ito bagay sa kanyang lakas. Kung ito ay bahagi ng kanyang lakas, hindi na ito lilito sa ere ng wala sa oras. Nagiging totoo ang iniisip ko. Sa isip ni Linfang, tumitibok pa rin ang kanyang puso. Lalong lumakas ang kanyang sword energy habang tumatakbo siya patungo sa dambuhalang espada na nasa harapan niya. Gusto niya itong makita ng totoo. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at inilagay ito sa espada. Isang hindi kapani-paniwalang enerhiya ng espada na maaaring pumutol sa buong mundo na kumalat sa hangin. Si Linfang at ang espada ay tila nagsanib, siya ang espada, at ang espada ay si Linfang. Bumangon ka, itinaas ni Linfang ang kanyang braso. Napakadali dahil nagawa niyang itaas ang espadang iyon sa ere. Sigurado si Linfang na kung siya ay naging isang talagang malakas na magsasaka, ang mga henyo na iyon sa great competition ni Zuyu ay lahat ay mga insekto sa kanyang harapan. Sa nakakatakot na sword energy na iyon, kaya niyang sirain ang anuman. Si Linfang ay gumawa ng isa pang hakbang at tumalon sa ere na parang sinusubukan niyang atakihin ang langit. Walang iba sa mundong iyon kundi ang kanyang espada. Si Linfang ay mukhang isang Diyos ng espada.
Ang kanyang katawan ay parang espada na kayang lipulin ng lahat. Magiging ganyan din ba ako sa hinaharap? Naisip ni Lin Fang na walang ibang iniisip kundi ang kanyang espada. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 653, Espada at Heroka. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nanatili sa hangin habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Kalmado niyang nararamdaman ang matinding lakas na iyon. Ginagamit niya ang kanyang puso para maunawaan ang espada. Ang lakas na iyon ay hindi sa kanya ngunit malinaw niyang naramdaman na ang lakas ng espada ay umaabot sa mga ulap, ang kanyang paglilinang ng espada ay lubhang bumubuti. Hindi niya alam kung paano ito hahanapin, nandoon lang ito sa harapan niya. Gaano kiginhawa? Nararamdaman niya agad ito sa ganitong paraan. Pakiramdam niya ay mas kaya niyang kontrolin ang mga espada kaysa kanina. Gaano siya kalakas? Mas mabilis niyang naiintindihan at nahawakan ng impormasyon, tulad ng isang espongha. Ang layunin ng espada na iyon ay nagiging bahagi ng kanyang sarili. Sa hinaharap, kung magagamit niya ito ay mas mabilis siyang umunlad. Kaya't sinabi sa akin ng pinuno ng Shengang North na ang natutunan ko sa loob ng espesyal na lugar ay magpapaunlad sa aking paglilinang, at makakatulong din sa akin sa hinaharap. Naisip ni Lin Fang. Magical ang espesyal na lugar na iyon, maaaring maging totoo ang lahat ng iniisip niya. Pagkatapos ay magagamit niya ang mga ito sa pag-aaral, napakaganda. Kung may kakayahan siyang magsanay doon ay mabilis siyang umunlad. Pagkalipas ng ilang buwan sa hindi kapanipaniwalang lugar na iyon, ang kanyang kapangyarihan ng pangunawa ay tataas din ng husto. Ang malawak at tigang na lugar ay napuno ng lakas ng espada, wala nang iba pa. Lalo siyang nagmamalaki sa langit. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagpapakawalan ng napakaraming lakas ng espada nang hindi namamalayan. Pinag-aaralan ni Lin Fang ang pagtatanim ng espada sa kaibuturan ng kanyang puso, pinagsasama-sama niya ang kanyang espada. Nagtagal ito ng mahabang panahon at kahit noon ay nakalubog pa rin si Lin Fang sa ganoong estado. Hindi niya mapigilan ang mga damdaming ito na sobrang lalim at malalim. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay talagang nakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang kapangyarihan ng pag-unawa. Kahit na may ilang sandali ng malay si Lin Fang, tumanggi pa rin siyang buksan ang kanyang mga mata. Gusto niyang tamasahin ang bawat segundo sa kahangahangang lugar na iyon. Sa bawat oras na nakikita niya ang espada, maaari siyang umunlad sa landas ng paglilinang. Ang pag-aaral ng mag-isa at ang pag-aaral mula sa isang malakas na magsasaka ay dalawang magkaibang bagay. Ang napakalakas na mga magsasaka ay maaaring iwaksi ang mga ulap at makita ang araw, maaari nilang paliwanagan ang mga tao na may perpektong karunungan at walang kapintasan ng mga turo. Ngunit si Lin Fang ay naging isang napakalakas na magsasaka, mag-isa. Ang kanyang kapangyarihan ng pag-unawa ay mas maunlad kaysa sa karamihan ng mga tao. Biglang iminulat ni Lin Fang ang kanyang mga mata at may nakakatakot na liwanag ng espada sa kalangitan. Parang sinag ng araw pero naging swordlight. Parang espada ng isang mamamatay tao. 5 araw. May 2 araw na lang ako. Naisip ni Lin Fang. Kumalat ang ilang mga dagandong sa hangin at tinaga ng espada ang buong espasyo. Ang earth at langit ay nanginginig, ang taybak na si Chi ay tumatagos sa kanila. Grr. Ang isang napakalaking at nakakatakot na dami ng sword chi ay patuloy na kumalat sa kapaligiran habang ang lugar ay nasugatan. Pagkatapos ay tumagos ang espada sa lupa ng tigang na lugar. 2 araw pa. Maaari kong ipagpatuloy ang pagsasanay sa pagtatanim ng espada, ngunit mayroon akong higit pang mga kakayahan na kailangan kong pagbutihin. Isip ni Lin Fang. Niyugyug niya ang katawan at nawala ang espada. Muling naging kalmado ang kapaligiran na parang walang nangyari. Ang lugar na iyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Pagkaraan ng maikling sandali, muling naupo si Lin Fang, naka-cross-legged. Wala ng espada, gayunpaman, isang bagong mundo ang lumitaw, ang mundo ay nabuo mula sa mga alaala ng Heroka. Bukod sa kanyang kakayahan sa espada, si Lin Fang ay mayroon ding nakakatakot na lakas ng Heroka. Kailangan niyang maunawaan ito para mapabuti ito. Ang espesyal na lugar ay unti-unting naging madilim na parang gabi. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking gintong Buddha, nakaupo ito sa hangin. Ang gininto ang liwanag nito ay nakasisilaw, ito ay isang tunay na Buddha. Maaari nitong protektahan ang lahat ng mga nilalang mula sa pagdurusa at pagdurusa. Nakaharap sa Buddha, mayroong isang napakaitim na katawan. Naglalabas ito ng nakakatakot na masamang enerhiya na tila napakatanda. Katulad ng yin at yang, ang dalawang iyon ay parang nag-aaway. Ang Buddha ay patuloy na umaawit ng ilang mantra sa Sanskrit at mga gintong titik ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga gintong letrang iyon ay naging mga gininto ang kamay at ang buong katawan nito ay napapaligiran ng mga gintong kamay. Sa masamang estatwa ay may isang itim na liwanag na naging yaksha tala ng tagapagsalin. Ang yaksha ay isang masamang espiritu sa Budismo, ngunit mayroon itong katawan ng isang asura. Ang isang asura ay isang masamang espiritu sa mitolohiya ng India. Mukhang nakakamatay ang mga ilaw na iyon. Ang itim na liwanag na iyon ay ang eksaktong kabaligtaran ng mga paramita. Ang 6 na paramita ay mga kasanayan upang maabot ang kaliwanagan sa Buddhism. Ito ay nagiging isang tunay na diablo mula noong sinaunang panahon. Biglang binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at tumingin sa gintong liwanag at itim na liwanag. Hindi niya maiwasang mapalang, nakatayo siya sa pagitan ng Buddha at ng masamang espiritu. Nag-away talaga sila sa tabi niya.
Sa ilalim ng kanyang mga paa ay may mga ginto at itim na ilaw din na nagninangning. Lubhang nakakaintriga na lumitaw ang isang tunay na Heroka. Ito ay nagkaroon ng lakas upang sirain ang universo. Si Lin Feng ay nakatayo sa pagitan ng dalawang panig ng Heroka at pakiramdam niya ay malulunod siya sa kanilang pakikibaka. Kung balang araw ay maaari akong mag-transform sa isang napakalaking gininto ang Buddha at magpapaliwanag sa mundo. O maging isang masama at masamang espiritu, at pagkatapos ay maaari akong maging isang Heroka. At lipulin ang sinumang humahadlang sa akin. Isip ni Lin Feng. Para siyang bayani, nag-aapoy ang puso niya. Nakapasok pa lang siya sa ikalimang Zuan Chi layer ngunit nagawa niyang lumahok sa great competition ng Zuyu at nasilaw ang lahat. Binigyang halaga pa nga siya ng mga tao at iginagalang siya. Sinabi nila sa akin na ako ay isang bihirang ibon, ngunit kung ikukumpara sa mga tunay na malalakas na magsasaka, siya ay masyadong mahina. Ang Zuan Chi layer ay wala. Ang rebotong iyon na may mga gininto ang kamay ay maaaring sirain ang buong planeta kung ito ay hominin. Maaaring sirain pa ng Heroka ang puso ng mga tao. Kumbinsido si Lin Feng na walang mga Diyos sa mundong iyon, si Buddha o si Heroka. Ang mahalaga lang sa huli ay lakas, ang malalakas ay kayang lipulin ang iba. Gaano man kalakas ang Heroka, ang isang cultivator ay maaaring maging isang Heroka. Nang isipin ito ni Lin Feng, umupo siya at tumingin sa labanan sa pagitan ng Heroka at Buddha. Sa paligid ng kanyang katawan ay isang gintong liwanag na naging isang napakalaking gintong Buddha. Ang kanyang buong katawan ay nagbabago at nagiging isang tunay na Buddha. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumangon sa kapaligiran. Nakatingin siya sa lupa, nasa itaas siya ng langit at abot kamay ang mga bituin. Maliit ang planeta, kahit alam ni Lin Feng na hindi niya ito sariling lakas, malinaw pa rin niya itong nararamdaman at nararamdaman. Kasabay nito ay pinag-aaralan niya ang mga turo ng Buddha at ng Heroka, na nauunawaan ang kanilang kapangyarihan. Ang lahat ng maiintindihan niya ay magiging kanya at magagamit niya ito pagkatapos umalis sa espesyal na lugar. Isang araw pagkatapos, si Lin Feng ay nasa himpapawid pa rin at ang kanyang katawan ay naging itim, siya ay naging isang masamang espiritu. Pumunta ka. Galit na sigaw ni Lin Feng. Sa kapaligiran, isang Azura ang bumaril patungo sa lupa. Tila kayang lipulin ang anumang bagay habang kumakalat ang isang napakalaking tunog sa hangin at nabuo ang isang malaking bunganga. Napakalalim nito na hindi makita ng isa ang ilalim, tila isang walang katapusang kailaliman. Talagang hindi ako makapaghintay na gamitin ang ganoong uri ng lakas mamaya. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagsasanay ng masamang paglilinang, mukhang malamig siya. Siya ay hindi isang Buddha sa sandaling iyon, siya ay isang masamang espiritu. Hindi ko pa talaga naramdaman ang lakas ng mga masasamang espada, ngunit dito sa espesyal na lugar na ito. Maaari akong maging isang masamang espiritu at pagkatapos ay magagamit ko ang mga kamay ng katawan na iyon para gamitin ang mga masasamang espada. Dahan-daang ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at naisip ang mga masasamang espada para tawagin sila. Sa himpapawid ay lumitaw ang siyam na espada, ang mga ito ay mukhang ganap na kalmado dahil hindi sila gumagalaw. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata, at ang siyam na espada ay naglalabas ng nakakatakot na masamang liwanag, ngunit pagkatapos ay nagsanib ang mga ito at naging isang espada. Sa espadang iyon ay isang nakakatakot na masamang enerhiya. Pati na rin isang nakakatakot na enerhiya ng espada. Ang espadang iyon ay parang sa sanguinary killer, mukhang uhaw sa dugo at malupit. Ang evil sword ay mas makapangyarihan pa kaysa sa aking dambuhalang espada. At saka, ang aking dambuhalang espada ay isang ilusyon samantalang ang masamang espada ay totoo at talagang hawak ko ito sa aking mga kamay. Sa kasamaang palad, hindi ko makontrol ito. Naisip ni Lin Feng. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang masamang espada. Ang mga itim na ulap ay nagsimulang kumalat sa hangin, ngunit sa sandaling iyon ang masamang espada ay mukhang kalmado. Ang masamang espada ay isang bagay na magagamit ng mga masamang espiritu. Siguro, isang masamang espiritu lamang ang makakakontrol sa masamang espada. At ngayon si Lin Feng ay isang masama at masamang espiritu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 654, paglabas. Hawak ni Lin Feng ang masamang espada at ang resulta ng kombinasyon ng siyam na espada. Si Lin Feng ay naging isang masamang espiritu, ang kanyang mga mata ay mukhang napakasama, malamig, malupit at walang emosyon. Ang masamang espada ay naglalabas ng isang napakalaking masamang chi na sumanib sa kanyang puso. Ang masamang taibak ay may sariling buhay at sariling layunin. Sa pamamagitan nito, maaari itong makaimpluwensya sa paglilinang ng mga tao. Kahit na siya ay naging masamang espiritu ay nadumihan at naiimpluwensyahan ang kanyang katawan. Kung ang isang ordinaryong tao ay sumanib sa masamang espada, hindi sila makakatakas maliban kung sila ay magiging isang masamang espiritu. Pumunta ka, ginalaw ni Lin Feng ang kanyang kamay na gumagapang sa kalangitan. Tila may lumitaw na fissure sa hangin kung saan ito naputol. Ilang ugong sa hangin at pagkatapos ay nawala ang espada. Naramdaman lang ni Lin Feng na nasa panaginip siya. Ang pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ng espadang iyon ay hindi kapani-paniwala, ngunit palagi niyang mararamdaman ang ganoong pakiramdam sa hinaharap. Balang araw, siya ay magiging isang tunay na Heroka at papatayin ang lahat. Gamit ang masamang espadang iyon, magagawa niyang lipulin ang lahat.
Si Lin Fang ay nakaramdam ng labis na kasiyahan at librera sa mga alalahanin pagkatapos ng karanasang iyon. Pakiramdam niya ay may nagturo sa kanya ng landas patungo sa kaliwanagan. Boom boom boom. Ang espesyal na lugar ay nagsimulang manginig ng matindi. Sumimangot si Lin Fang, parang hindi masyadong solid ang mundong iyon. Malamang na napakahirap para sa mga tao na manatili dito sa loob ng mahabang panahon. Sa totoo lang, ito ay malamang na imposible, kung hindi, ang mga tao mula sa Shengang ay gugugol ang lahat ng walang hanggang pagsasanay doon upang maging hindi kapanipaniwalang mga henyo. Sila ay magiging katulad ni Hao Pang o isang katulad nito. Sila ay talagang nakakatakot. Ang unang espesyal na lugar ay isang perpektong mundo upang madagdagan ang kapangyarihan ng pag-unawa. Iniligtas nito ang mga magsasaka ng 1 taon o kahit 10 taon ng panahon. Ang ganitong uri ng sensasyon ay hindi kapanipaniwala, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magkakaroon ng gayong sensasyon sa buong buhay nila. Minsan, ang mga tao ay hindi makalusot sa susunod na cultivation layer. Kung iyon ang kaso, ang pagpasok sa espesyal na lugar ay makakatulong sa kanila na malumpasan ang kanilang mga paghihirap. Boom boom boom. Ilang malalakas na putok ang tumunog. Ang espasyo ay nanginginig, si Lin Fang ay natulala. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang silhouette na naglalakad palapit sa kanya. Ha? Ano ang nangyayari? May iba pang tao sa espesyal na lugar. Iyon ang unang espesyal na lugar, hindi hahayaang magkamali si Shengang. Ngunit may isang tao sa sandaling iyon. At hindi alam ni Lin Fang kung sino iyon. Bumalik. Nang makita ni Lin Fang ang silhouette na papalapit, nagsimula siyang umatras na parang hangin. Gayunpaman, ito ay walang silbi, ang taong iyon ay masyadong mabilis na mas mabilis. Hindi makita ni Lin Fang ang anumang mukha, isang silhouette lamang. Mukhang hindi maganda. Si Lin Fang ay namangha. Masyadong mabilis ang taong iyon, hindi siya makagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanya. Biz. Nang inag si Lin Fang, dama po ang isang daliri sa balikat ni Lin Fang na naging dahilan upang siya ay nanginginig ng husto. Umiling tuloy siya, para siyang nakoma. Ang dalisay na chi sa paligid niya ay nagsimulang gamulong ng marahas at umiikot ng buong bilis. Ang chi ni Lin Fang ay lumalakas at lumalakas, ito ay nagiging isang hindi kapani-paniwalang diwa. Huwag kang mag-alala. Pinahirin ko ang iyong ulo ng pinakamadalisay na cream, nililiwanagan kita ng perpektong karunungan. Tinutukoy ng iyong lakas ang dami ng chi ng earth at langit na maaari mong makuha. Sa antas ng iyong paglilinang, hindi mo na kailangang pigilan. Madali mo itong ma-absorb at tataas ang iyong cultivation level. Hayaan mo lang na maging maayos ang lahat. Sabi ng isang boses na umalangaw sa ulo ni Lin Fang. Kinailangan ni Lin Fang na huminto sa paglaban at hayaang damaloy ang chi sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang boses sa ulo ni Lin Fang at naka-cross-legged siya. Ginagamit niya ang kanyang Cosmos Burning Sun skill para painitan ang buong paligid. Nag-aapoy ang malalaking apoy ng chi sa hangin. Isang pattern ng araw ang lumitaw sa katawan ni Lin Fang. Sa kalangitan, kahit nasa simula ay walang araw o buwan, isang araw ang lumitaw at nagsimulang sumikat sa katawan ni Lin Fang. Lalong uminit ang apoy. Boom! Ang nakakatakot na apoy na iyon ay naging laganap, si Lin Fang ay naliligo sa isang napakalaking dagat ng apoy. Ang nakakatakot na apoy na iyon ay tila masusunog ang buong espasyo. Ang apoy lang ang naroon sa puso ni Lin Fang. Dahan-dahan siyang tumayo pero nakapikit tulad ng dati. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang 2 araw. Ang 2 araw na iyon ay sumikat at lumutang sa langit. Pagkatapos, mas maraming araw ang lumitaw, hanggang sa 9 na araw. Nagniningning sila sa katawan ni Lin Fang. Sa pagkakataong ito, si Lin Fang ay nagkaroon ng walang katapusang dami ng purong chi sunfire. Ang mga araw ay pag-aari niya at magagamit niya ang lahat ng kanilang apoy. Sinunog ang cosmos. Naisip ni Lin Fang. Ang apoy ay nagsimulang mag-alab ng mas marahas, walang iba kundi apoy sa paligid ni Lin Fang. Ang buong tuyo at malawak na lugar ay natatakpan ng walang katapusang bilang ng apoy. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nakita ang apoy. Kaya't ganoon ang hitsura noong ang kasanayan ay umabot sa pinakamataas nito. Nang ito ay naging isang tunay na kasanayan sa araw. Talagang masusunog nito ang buong cosmos. Boom boom boom. Ang malawak at tigang na lugar ay patuloy na umuuga, ito ay lalong marahas. Parang babagsak na, mukhang malungkot si Lin Fang. 7 araw. Gusto niyang manatili doon ng mas matagal, araw-araw doon ay kahanga-hanga. Nakagawa siya ng parehong pag-unlad na gagawin niya sa loob ng 1 taon sa labas. Sa kasamaang palad, 7 araw na lang ang natitira niya sa dakilang mundong iyon at ngayon ay tapos na. Sa totoo lang, si Lin Fang lang ang nawawala sa labas ng mundo, natapos na ng lahat ang kanilang oras. Lahat sila ay nagmukhang mas mature na parang lahat sila ay gumawa ng malaking pag-unlad. Hindi nila siya iniwan. Inangat nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa unang gate na siya rin ang pinakamataas. Nakuha ni Lin Fang ang unang Jade Key kaya doon siya nagsanay. Nagtataka sila kung kailan siya lalabas. Ang unang espesyal na lugar ay ang pinakamahusay at ito rin ang lugar kung saan ang isa ay maaaring gumugol ng pinakamaraming oras. Ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa lahat ng mga espesyal na lugar kung saan kami nagpunta.
Si Lin Fang ay naroon sa loob ng 7 araw, kahit na hindi niya binago ang kanyang mga kasanayan o anumang bagay na dapat ay nakapasok na siya sa susunod na cultivation layer. Sabi ni Tang Yuyu habang pinapanood ang unang gate. Sa totoo lang, si Lin Fang lang ang gumugol ng 7 araw sa isang espesyal na lugar. Si Tang Yuyu ay nakapagstay ng 6 na araw sa pangalawang lugar, at marami siyang nakinabang sa 6 na araw na iyon. Ang pagpasok sa susunod na mga layer ng paglilinang ay 1 oras lamang. Kahit na hindi makatapos si Lin Fang sa tuktok ng Rango sa pagkakataong ito, marami na siyang nakuha at magkakaroon ng magandang kinabukasan sa kanyang harapan. Mas magiging matagumpay pa siya sa hinaharap. Mas mabilis siyang umunlad kaysa sa atin. Sabi ni Junmo Shi sa mahinang boses. Nang marinig iyon ni Yumo, malamig siyang umungol at mukhang solemn na. Kinasusuklaman niya si Lin Fang dahil nakuha niya ang unang susi, hiniling niya na gumugol siya ng 7 araw sa espesyal na lugar. Wala man lang siyang 5 araw para magsanay ng kultibasyon. Ngunit ngayon, 7 araw na ang lumipas. Sa labas at paligid ng gate, may mga ulap na lumitaw habang ang gate ay bumukas mismo. Isang silhouette ang lumitaw at bumaba mula sa langit. Iba ang chi ng taong iyon. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang cultivation level. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer. Ika-5 Zuan Chi layer. Nagulat ang pinuno ng Shengang North. Ngunit biglang kumislap ang matalim na ilaw sa kanyang mga mata at lumitaw ang isang napakaganda at nagniningning ng ngiti sa kanyang mukha. May tinatagoy ang batang yan. Kung nakikita lang ng leader ng Shengang North na si Lin Fang ay nakalusot hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer, nangangahulugan ito na niloloko siya ng sikretong kakayahan ni Lin Fang para itago ang kanyang cultivation level. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 655, ang prologue. Nakasira lang siya hanggang sa ika-5 Zuan Chi layer. Halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng masama. Siya ay gumugol ng napakaraming oras sa isang lugar kung saan ang chi ng earth at langit ay napakalakas at mayaman. Sa huli ay parang 10 araw na siyang nagsasanay. Bukod pa rito, hindi naging madali ang pagpasok sa susunod na cultivation layer pagkatapos ng ika-5 o ika-6 na Zuan Chi layer. Maaaring mananatili si Lin Fang sa ika-5 layer ng Zuan Chi sa buong buhay niya. Marahil ay hindi na niya magagawang i-condense ang purong chi at mananatili sa tuktok ng ika-5 layer ng Zuan Chi. Ang pagpapadala ng isang taong tulad mo sa unang lugar ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Walang pakialam na sabi ni Yumo. Si Lin Fang ay gumugol ng 7 araw roon at hindi pa man lang nakapasok sa susunod na cultivation layer. Kung si Yumo ay naroon, siya ay naging isang halimaw. Nakapasok na si Yumo sa ika-7 espesyal na lugar ngunit wala pang 4 na araw na siya ay nananatili doon. Sa panahong iyon, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng makapasok sa layer ng Tianqi. Napagtanto niya kung ano ang pakiramdam ng maging isang napakalakas na magsasaka. At tungkol sa kanyang tunay na lakas, ang kanyang cultivation level ay nasa pinakatoktok na ngayon ng ika-8 Zuan Chi layer. Siya ay kumbinsido na ang 4 na araw na ginugol sa espesyal na lugar ay nagpapaliwanag sa kanya. Naunawaan niya ang mga bagay na makakatulong sa kanya na makapasok sa Tianqi layer sa isang punto. Nang marinig ni Lin Fang si Yumo, ngumiti lang siya nang walang pakialam. Hindi niya kailangang bigyang katwiran ang kanyang sarili dahil ito ay walang kabuluhan, ang pakikipaglaban ay magiging sapat na patunay. Kahit na maaari nating ipagpatuloy ang great competition ng Zuyu ngayon, kung gusto mong pagsamahin ang iyong cultivation dito sa Shengang, maaari nating ipagpaliban ito ng 2 araw. Mabagal na sabi ng pinuno ng Shengang North. Napatingin ang lahat sa kanya at walang sumagot. Walang gustong ipagpaliban ito. Reader, dahil nakaplano na ang lahat, huwag na nating patagilin pa. Walang pakialam na sabi ni Diling. Ayaw niyang maantala ang kompetisyon. Oo, tama siya. Sisimulan na natin ang mga huling laban. Ang lahat ay naghihintay sa kanila ngayon. Kung ipagpaliban natin ito, ang lahat ay magagalit at mag-aalala, magpatuloy tayo ngayon. Sabi ni Yumo. Dahil nasugatan siya ni Lin Fang noong unang round sa Evil Area, galit na galit siya. Higit pa rito, wala siyang nakuhang mga kayamanan doon. Sa ikalawang round, sa Flood Dragon Cave, gusto niyang patunayan sa lahat kung gaano siya kahanga-hanga. Nakuha niya ang isang susi ng Jade ngunit pagkatapos ay ninakaw ito ni Zusha, at pagkatapos ay inatake din siya ni Junmo Shi. Sa huli ay nakuha lang niya ang ika-7 susi ng Jade. Galit na galit si Yumo, kailangan niyang patunayan sa lahat na malakas talaga siya. Sige, sabi ng pinuno ng Shengang North. Hindi siya nagpumilit nang makita niyang lahat ay ayaw manatili. Sige, pwede niyo silang dalhin sa exit ng Shengang. Sabi ng pinuno sa mga kabataan na lahat ay tumango. Hinihiling sa kanila ng pinuno na ibalik sila, na malinaw na isa pang pagtatangka na gumawa ng mga mag-asawa. Qingchan, hindi mo ba gustong iwan si Shengang para mamasyal? Sa pagkakataong ito, papayagan kitang pumunta at manood ng great competition ng Zuyu. Tulungan ng pinuno ng Shengang. Nagulat si Qingchan, mabilis niyang sinulyapan si Lin Fang gamit ang kanyang magagandang mata at pagkatapos ay tumango. Naunawaan niya ng husto ang ibig sabihin nito. Hinihiling niya sa kanya na pumunta at makipagkaibigan sa henyo, si Lin Fang. Sige. Lahat kayo ay mga henyo kaya huwag mag-alala kung matalo kayo sa inyong mga laban.
Nakarating na kayo sa ngayon, mag-concentrate sa inyong paglilinang ngayon. Sabi ng pinuno ng Shengang na sinusubukang aliwin ang lahat. Sige, pumunta ka na. Alis na tayo, Palm Leader. Leader, salamat. Ang lahat ay nagpaalam sa pinuno o nagpapasalamat sa kanya. Kung tutusin, siya ang nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa mga espesyal na lugar at nagbigay daan sa kanila na magsanay ng paglilinang. Maaari lamang silang magpasalamat. Bukod dito, ang pinuno ng Shengang ay kailangang maging napakalakas. Umalis ang lahat. Lumilipad si Linfeng sa kalangitan nang may biglang sumulpot sa tabi niya. Yung babaeng nakausap niya kanina. Tumingin si Ching Chan kay Linfeng, ngumiti ng pilit at sinabi. Hindi ko akalain na lolokohan mo ako. Talagang napakalakas mo. Nakuha mo ang unang Jade Key at pumasok sa unang espesyal na lugar. Magagamit mo lang ang mga espesyal na lugar na iyon isang beses sa isang taon. Kahit na ang pinuno ng Shengang North ay hindi ito magagamit ng higit sa isang beses sa isang taon. Sa pagkakataong ito, nakakagulat na nagkaroon ka ng hindi ka panipaniwalang pagkakataon. Hindi mo naman ako tinanong kaya bakit mo nasabi na niloko kita. Sabi ni Linfeng habang kinakamay ang kanyang kamay. Medyo nagulat siya, once a year lang. Tanging ang pinaka natitirang cultivators. Sa pagkakataong ito, binuksan ni Shengang ang mga pintuan ng espesyal na lugar para sa 16 sa kanila at nabigyang daan sila upang mapataas ang antas ng kanilang paglilinang. Ano ang dahilan? Mas mahalaga ba ang mga kalahok sa Great Competition ng Zuyu kaysa sa mga alagad mismo ni Shengang? Parang hindi ka panipaniwala. Sa mga tuntunin ng lakas at likas na kakayahan, ang mga henyo ni Zuyu ay hindi maaaring maging mas malakas kaysa sa mga henyo ni Shengang. Paano sila makakalaban sa kanila? Tama ka. Sabi ni Ching Chan. Linfeng, alam mo ba kung bakit ako nandito? Nagkataon lang, nakausap kasi kita ng ilang minuto tapos pinahabol ako ng leader ng Shengang North. Umaasa siyang maaari tayong maging magkaibigan at magambag kayo sa ikaluluwalhati ni Shengang. Hindi sumagot si Linfeng dahil si Ching Chan ang sumagot. Tumanggo si Linfeng at sinabi. Alam ko yan. Matangkad nang umiti si Ching Chan at tumingin sa langit. Pagkatapos ay bamulong siya. Tatanggapin mo ba? Ayoko. Sabi ni Linfeng, umiling-iling. Kinagat ni Ching Chan ang kanyang mga labi, ibinoling ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya na may isang mapait na ngiti. Mukhang sigurado ka. Iiwan mo ako ng walang margin. Hindi mo ba ako kayang bigyan ng mukha? Kung nakilala kita noong wala pa akong nararamdaman sa iba, siguro. Napakaganda mo, kaakit-akit at mabait. Na-in-love na sana ako sa'yo. Sabi ni Linfeng na may banayad ng ngiti. Ang ibig mong sabihin ay huli na ako para tanggapin ang nararamdaman mo. Tanong ni Ching Chan na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Tumiti si Linfeng ng pilit. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Ang pagsali sa Shengang ay magiging hindi ka panipaniwala para sa iyo. Sa iyong personalidad, kasama ang edukasyong ibibigay sa iyo ni Shengang, ikaw ay magiging mas malakas. Sabi ni Ching Chan sa mahinang boses. Tumanggi ang puso ko, ito ay magiging isang bilangguan para sa akin. Sabi ni Linfeng, umingiling. Napakaraming ipinagbabawal sa Shengang. Kung sasali siya kay Shengang talagang lalakas siya, ngunit sa kabilang banda, mawawalan siya ng kalayaan. Kailangan niyang makinig sa mga utos ni Shengang at iba pa. Hindi mabubuhay si Linfeng sa ilalim ng mga paghihigpit. Si Ching Chan ay tila kaya niya at hindi niya maintindihan sa parehong oras. Tumiti siya pabalik at sinabi. Kahit anong reply mo, kung gusto mo ako o hindi. Gusto ko pa ring umalis sa Shengang at umalis kasama ka. Oo, sinabi ng pinuno ng Shengang kay Ching Chan na manatili sa kanya kapag nasa labas siya ng Shengang. Hindi tatanggilin ang. Ang mga tao ay umaalis sa Shengang at bumalik sa normal na mundo muli, ang chi ng Earth at langit ay humihina. Hindi sila sanay na kakaunti ang mayroon. Umalis ang 15 magsasaka kasama ang ilang mga tao mula sa Shengang at tumungo ang yugto ng pakikipaglaban sa Great Competition ng Zuyu. Pagbalik nila ay nalaman nilang mas malaki na ang yugto ng labanan. At sa paligid nito ay lalong naging maingay ang mga tao. Ang lahat ay nagpakita na panoorin ang pagtatapos ng kompetisyon. Dumating na sila. Sa sandaling iyon, nakita ng mga tao ang isang grupo ng mga tao sa kalangitan. Ilang araw na silang umalis at sa wakas ay babalik din. Sa wakas, nakabalik na ang 15 malalakas na magsasaka. Sino ang magpapasilaw sa pagkakataong ito?